Mm. Ayan. Sabi niya, fund management ng PhilHealth, iimbestigahan daw ng Kamara. Ayan. Sige, sige, sige. Sige nga, tingnan nga natin kung may imbestigahan mo na si Ralph Recto bilang budget secretary, o budget secretary ba? Finance secretary? O ng ano, ng pinsan mo, kung kaya mong kastiguhin yung paglilipat nila ng bilyon-bilyon na pera ng PhilHealth, members ng PhilHealth, papunta sa National Treasury. O sige. Pasok, President Romualdez. Next year, the House of Representatives will also conduct a thorough and impartial investigation into how PhilHealth's funds are being managed. Kung ano, palakpakan yung sip-sip. Palakpakan yung mga sip-sip. Grabe naman, oh. Sige, sige. Puta, nakita niyo yun? Si Garin. Ayun, oh, tumatambol pa. Dugudugudugudugudug. Puta nga nito si Garin, oh. Oh, ang daming di umanong pinatay na kabataan yan sa Dengbak siya. Puta ina, yan, oh. Nagtatambol dun sa gilid, oh. Tingnan niyo naman. But this investigation is not about blame. It's about finding solutions. Our goal is clear: to ensure that every peso in PhilHealth's coffers works for the benefit of the members. Akala ko every peso of the coffers of PhilHealth will go to the bulsa of the Congress. Kala ko ganun, kala ko. Mali rinig ko. The hardworking Filipino people who contribute month after month. If this investigation reveals that existing funds are being underutilized or are in excess of what is needed for current operations, we will pursue the following recommendations. 1, further expand benefits for members until we reach the vision of zero billing in all hospitals. Putang ina, hindi. Puta, nangangako rin si Tolonges, ha? Nangangako rin siya, zero billing. Putang ina, buhay to. Puta, magpisang nga kayo. Magpisang nga kayo ni Bongbong. Putang ina, ang tindi ng pangako mo, zero billing, ha? Puta, hanggang ma-achieve daw natin yung zero billing. Baka zero na yung pera. Baka yan ang gusto nating i-achieve. Ma-zero nyo na talaga yung pera, makuha nyo na lahat. We will also ensure that PhilHealth provides expanded healthcare coverage, including additional medical services, hospitalization support, and better benefits for those in need. So, ang dami mong palang pangako, ang dami mong pangarap pala sa PhilHealth, but ziniro niyo yung budget. Tsaka sabi mo, di ba, mag-iimbestiga kayo para hindi daw mag-blame. Para makatulong sa trabaho ng PhilHealth. Puta, inaintindi, pati trabaho ng PhilHealth, sir, pakikialaman nyo na. Noong nakaraan, trabaho ng COA, pinakikialaman nyo. Yung trabaho ng COA na pag-audit ng mga gastusin ng mga nasa gobyerno, pinakikialaman nyo. Nauuna pa kayo. Mayroon ng usapan si Inday Sara at saka COA, putang ina, pinagpipilitan nyo yung gusto nyo. Sinabi na nga ng COA na walang problema, puta, pinagpipilitan nyo pa rin may problema. So ngayon naman, ang pakikialaman nyo, PhilHealth. Puta ina, naging COA na nga kayo, ngayon naman magiging PhilHealth kayo. Unang-una sa lahat, alam ng PhilHealth yung trabaho nila. Puta ina, palitan nyo yung mga nakaupo dyan dahil mga tarantado yung mga nandiyan dyan. Palitan nyo yun. Tapos ang problema. Pero puta ina, kung makapagsalita ka dyan na parang ikaw ang gagawa niyan for PhilHealth, hindi mo trabaho yan, Mr. Romualdez. Ayusin mo muna yung distrito mo. Baku-baku pa nga yung kalsada mo dun eh. Ang dami mo nang pinapangako sa mga Pilipino. Ang liit-liit ng distrito mo, hindi mo napaganda eh. Tapos mangangako ka. Pati trabaho ng PhilHealth, pati yung mandato ng PhilHealth, ipinapangako mo na. Puta, presidente ka ba ng Pilipinas? Hindi naman trabaho ng congressman yan. Hindi yan trabaho ng Congress, boss. Ang trabaho ng Congress, magpasa kayo ng batas na kapaki-pakinabang. Magpasa kayo ng batas para i-mandate etong
mga nasa PhilHealth na gawin itong mga bagay na ito. Hindi yung putya ko makapangako ka dyan para ma-achieve natin ang ganito, ma-achieve natin ang ganyan. Tangina, nakala mo, ikaw ang may-ari ng PhilHealth. Binabawasan nyo nga yung budget ng PhilHealth eh. Yung pera nga ng savings ng PhilHealth, nilipat nga ng gobyerno ninyo na hindi nyo naman dapat ginagalaw eh. Anak ng tinapay naman oh. Ang hilig mo kasing magbigay ng donasyon eh. Tignan mo to, nag-donate daw to sa Harvard. Ang inantindi ah. Nagdo-donate ka sa Harvard, naghihirap distrito mo. 'Di ba? Do-donate ka ng pera sa Harvard, tayo na yung distrito mo, hindi mo nga maayos-ayos. Kaninong pera yung dinonate mo doon? Taong bayan o sarili mo? Magpinsan talaga kayo, piling presidente ka talaga. Ah. Number 2, further reduce premium contributions for workers and employers burdened by rising costs. Tangina, para siya nagsona, no? Para siya nagsosona, no? Ang tindi. Ibang klase talaga tong ibang klase talaga tong karakas nitong speaker na to, no. Ay napiling niya talaga siya yung presidente ng Pilipinas. Lintik nagsosona siya, no. Tapos gago rin yung mga kasama niya, pinapalakpakan siya. Kaya puta laki-laki ng puro hangin talaga yung utak tsaka katawan nito dahil puta inano siya, no, inispoiled siya nung mga kasamahan niya eh. Inispoiled siya ng mga kasama niya sa Kongreso, kumbaga pinatronage siya eh, no. We will explore reducing premiums while maintaining PhilHealth's capacity to deliver its services. 3, suspend premium payments for 1 year. Suspend premium payments. Saan galing makako talaga nito? So, suspend down niya yung natin. Yung pagko-contribute natin, yun ba yun? Premium payment, suspend? Putang ina. Totoo ba? Bayad pa rin ako ng bayad eh. If funds remain stable and in surplus, we will recommend a 1-year suspension of premium payments for all paying members. This will serve as a form of relief to millions of Filipinos already grappling with inflation and rising prices. Ang galing. Iboboto ng itang presidente, mantakin mo. 1 taon daw tayong hindi magko-contribute para daw makaraos tayo ng konti. So parang ayuda na naman. Ayuda. Tayo na, ayuda na naman to. So parang ito naman yung ayudang, another form of ayuda na hindi kayo kailan yan, sir? Yung pinapangako mo, kailan yan gagana? Kasi pinapangako mo na, at least dapat may timeline tayo. Next year, wala munang hulog. O kaya sa 2026, wala munang hulog. Dapat ganun, hindi yung pangako lang ng pangako. Why are we doing this? Because the Filipino deserve no less. PhilHealth. PhilHealth exists to provide security and comfort in times of medical emergencies. It should not hoard resources at the expense of its members. If we can alleviate the burden of contributions without compromising its sustainability. Nabubulol pa. O yan, congratulations, Mr. President. Napakaganda ng iyong hangarin. Ang tanong, putang ina yan, magagawa nyo ba talaga yan? Napakasinungaling nyo magpinsan. Diyos mio, antindi. Kung pinapangako ni Bongbong kanina, tataas pa ang serbisyo kahit na wala ng pera. Putya, ito naman, ang pinapangako, tain na, walang kontribusyon. O tapos lahat tayo zero bills. Wow, putay na, zero bills. Zero bills. Putay ina niya. Alam nyo ba kung gaano kamahal magpagamot dito? Tapos zero bills. Puta, kaya bang yabang ninyo? Sa may TV na nga lang yan. Putang ina, sa 1 milyon na may TV. 3% lang yung na-accommodate nyo, tapos kung makapagsalita kayo dyan, tayo na parang wala kayong pagkukulang na ginagawa.